Lumalabas ngayon mga kababayan na iyakin pala etong PCO secretary ni Ngagba. Parang nagwala siya sa media mga kababayan habang nagpa-press con na nanginginig talaga sa galit mga kababayan at maluhalwa pa. No? Hindi ako ang may-ari ng kumpanya dang mayroong kontrata sa gobyerno mga kababayan. At sinabi ng fake news ang mga iyon. Pero binutata agad siya ni Topacio mga kababayan. Ang sabi ni Topacio, anong fake news ang pinagsasabi mo? Yung lumabas lang naman daw sa balita mga kababayan ay etong si Jay Ruiz na isang presidente ng sinasabing kumpanyang iyon ay pumasok sa isang kontrata sa gobyerno mga kababayan na nagkakahalaga ng 200 million pesos. At pinakita mismo ni Topacio mga kababayan ang mga ebidensya na etong si Jay Ruiz mga kababayan ang siyang presidente ng kumpanya. Panoorin niyo po ha. Kahit saan tayo magpunta, hindi Kahit saan tayo, pahampas-hampas pa sa mesa mga kababayan. Kahit saan at magpunta. ako ang may-ari ng Digital 8. Sinabi bang ikaw? Ang sabi may pinasok kang kontrata. Which is sa mga balita mga kababayan, siya pala ang presidente. Iba't ibang news outlets mga kababayan sinabing siya ang presidente ng kumpanya. Yes, pwedeng hindi siya may-ari, pero obviously, part siya ng korporasyon na iyon. Na coincidentally mga kababayan, in line sa media group kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Wala akong kinitang 200 million. Ngayon, Pero how about yung company nyo? Hindi niya madidinay mga kababayan na mayroong kontratang 200 million. Malamang hindi sa kanya lahat napunta, pero as a part doon sa korporasyon na iyon mga kababayan, natural kumita rin siya. I'm on the defensive side dahil sa fake news. In Fake fact, news! I am giving credibility by answering this fake news. Eto mga ungas nito mga kababayan na laging depensa, fake news! Para ma-dismiss lahat mga kababayan ang mga anomalya nila. Si Secretary Jay Ruiz. Kasi, nakengkuyan lang ako, nag-press con Kengkoy. siya. Okay. At siya ay parang nag-speech. Hampas-hampas pa sa mesa, pak! Yak pa. Impassion. Sabi niya, sobra na ang social media, pati pamilya ko nadadamay. Oh. The voice of truth should be Paano daw kung makidnap ang mga anak ko? Sabi dahil ang 200 million daw na sinasabi. Bakit ka umabot sa ganyan? Nagpapaawa ka ba para ikaw ay tantanan? Mas mabuti ngayon na ngayon pa lang, i-clear mo na iyan habang mas maaga para mawala ng issue kung wala ka talagang kinalaman dyan sa sinasabing kumpanya. louder than lies, blah blah blah. Teka muna, ano bang problema nitong taong ito? Unang-una, sir, Etong mga tauhan ni Ngagba mga kababayan, mga kontrobersyal. Eto, kapapasok pa lang mga kababayan, sinalubong agad ng kontrobersiya. pumasok ka sa gobyerno, ganun po talaga. Opo. You become a public official, you hold yourself up to public scrutiny. Lahat yan. Ako nga hindi public official Binabatikos pati anak ko, pati yung autism ng anak ko, yung mga trolls, tinitira, ganyan po talaga. Wala po tayong magagawa dyan. Parang Pinasok niyo yan. showbiz, no? Tapos ito si Jay Ruiz, hindi naman dinadamay ang kanyang anak. Siya ang nandamay sa kanyang anak mga kababayan baka makidnap daw dahil sa Ikaw nagkaladkad sa anak mo, Jay Ruiz. Ngayon, if you cannot stand the heat, sabi nga nila, lumang kasabihan, get out of the kitchen. Get out of the Pangalawa, kitchen. rant kayo ng rant. Sabi nyo kayo ni Claire Castro ay Claire-ring. galit sa fake news. Tapos sila ang namurunong fake news mga kababayan. Ay, Diyos mio. At worst, alam nila ang katotohanan. Tinitwist lang nila mga kababayan. Aha. Wait a minute bago kayo ay pinaparegulate nyo yung social media. Bakit? Kasi kayong dalawa Nasasaktan sila tinatamaan. Hindi po pwedeng ganyan ang standard ng Wala isang- nang dapat magreklamo dahil mga fake news kayo. Ganyan lang ang mga depensa nila mga kababayan. Tapos, i-regulate natin para mag-shut up itong mga public nagreklamo. official. Kayo po ay sinesweldohan ng taong bayan. Oo nga. Sabi nga noong isang ini-interview dun sa Senate, nung binabastos siya ng isang senador Opo. You don't do that. You are being given a salary by the taxpayers. You work for me. Oh. Nagtatrabaho ka para sa amin. Kami ang boss nyo. Ikaw ay public official. Ano ba yung sinasabi mong fake news sa social media? Yung lilabas ba ng politico.com na ikaw ay may
kontrata sa gobyerno Yun. noong Enero ba? Oh. Before. October yung nakalagay. Yun bang papeles na nilabas ng Politico.com? Fake po ba yun? Gawa-gawa ba yun? Non-existent ba yun? Falsifikado ba yun? Yung pirma po niya ba doon ay peke? Oh. Di ba? Merong kontrata mga kababayan. Ang punto doon, pumasok pa ang kumpanyang iyon, which is kabilang si J. Ruiz mga kababayan sa isang kontrata sa gobyerno. Yes or no? Meron o wala? Sabi ni Tipasio, meron. Oh, fake po ba yun? Hindi. Hindi nyo sinasagot po kasi eh. Bumana Ang depensa ng mga kababayan, ay hindi ako may-ari. Pero ano ka doon? Huwag mong sabihin, wala kang parte sa korporasyon na iyon. Wala kang interest. Mayroong ebidensya si Topacio na ikaw ang presidente. po kayo agad, fake news yung social media, sobra na, wala nang regulasyon, nakakaawa yung anak ko. Okay. Mali po ba? Falsifikado yung dalawang kontratang yun. Wala ba kayong kontrata with PCSO? Wala yung digital 8 ba yun? Digital 8 pala yun. Media Inc. Hindi po ba kayo bahagi nun? Fake po ba yun? Hindi po ba totoo yun? Pakisagot po. Oh, Napakaraming artikulo mga kababayan na nagsabi na si J. Ruiz ang presidente ng Digital 8. Pati na nga yung media outlet ni Tambaloslos mga kababayan. Nagsabing presidente si J. Ruiz. At iba't ibang mga media mga kababayan, isearch nyo lang sa internet. okay. Hindi po totoo ba yun o totoo? O kung totoo po yun, hindi po fake news yun. Parang nag-resign na kasi siya before na nag-assume siya ng government. Hindi yun ang punto Hindi eh. yun. Ang punto, sinasabi, meron siyang kontrata Merong with kontrata. PCSO. Ayun. Wala po tayo, kahit dito, sinabi natin, wala namang, may sinabi ba tayo criminal liability, pero sinasabi, meron siyang kontrata, meron ba o wala? Yun lang ang tanong. Meron, Bago ka meron. na-appoint. Meron ba Wala, siyang kontrata? Yung kanyang kumpanya ba ay nakipagkontrata sa PCSO? Aba tayo niya sagutin. Meron o wala? Okay. Eto. Noong nagkaroon ng kontratang yan, nag-press release sila, lumabas sa maraming mga pahayagan at media. Diba? Ang sabi, hindi maintindihan. Etong fake news ano ba talagang fake news? Siya ba ay nag-divest na, magda-divest o wala talaga siyang bahagi doon sa kumpanya? Alam mo, ang nagpalala niyan mga kababayan, si Cleary Ring, yung kanyang USEC mga kababayan, dahil sa halip na sabihin na hindi siya ang may-ari nun, parang kinumpirma pa ni Cleary Ring. Magda-divest na siya. In the process na ng magda-divest. Yan ha, okay. Etong Digital 8 TV, meron ba o wala? Hindi niya in-address. Nag-rhetoric siya eh. Nanggagalaiti siya. No. Ang response niya rito, hindi para sagutin yung alegasyon, kundi gusto niyang i-regulate ang social media, parang nananakot pa eh. Manda kayo mga fake newser. Manda kayo. Ganyan Noong pa. December 22, 2024, kasi October yung kontrata, di ba? Yung nilabas ng Politico.com. Just recently lang pala mga kababayan. Lumabas mga press releases, iisang litrato ito. Ibig sabihin ito, press release ito galing sa kanila. Opo. O galing sa PCSO. Ito nakalagay ha. Babasahin ko. Ito po ay lumabas sa journal. Sa journal group. Yan mga kababayan, ang media outlet ni Tambaloslos. Hindi bang journal group kay, alam ng lahat, di ba kay Speaker Romualdez yan, di ba? Romualdez. Ito ba fake news yung lumabas sa dyaryo ni Speaker Romualdez? IBC 13 President Ngayon, sabihin mo si Tambaloslos sa fake news, J. Ruiz. Chief Executive Officer Jimmy Policarpio Jr., si Jim Paul, Philippine Charity Sweepstakes Office, etc. Sweepstakes. Lauro Patsyag, and Digital 8 TV President Digital 8 President. President. J. Ruiz. So ano ka, J. Ruiz? Presidente ka ng kumpanyang iyan. Anyway, mga kababayan, korporasyon. Shares yan, mga kababayan. Pwedeng ang presidente, siya ang hinalal, pero ibig sabihin, mga kababayan, mayroon siyang part dyan sa korporasyon na iyon. Ang tanong, mga kababayan, ay simple lang naman. Binitawan mo na ba ang iyong mga investment dyan?
Yes or no? Kahit piso yan mga kababayan, dapat mong bitawan. Para totally wala kang connection dyan dahil ikaw ang PCO secretary mga kababayan, nag-handle ka ng mga media affairs o ng pamahalaan gamit ang pera ng taong bayan. Tapos, kung may connection ka sa isang kumpanyang dyan naka-inline ang negosyo, mayroong conflict of interest dyan mga kababayan. Kaya dapat mong bitawan. Oh, ato po, online yan. Paki-fact check po ako. Presidente po kayo identify. Identified Okay. as president. So, sinasabi niya, binubuli daw yung anak niya. Oo. Wala na no? Sinong nambuli? Si Joe Ruiz mga kababayan, pati anak dinadamay niya. Ang shield lang niya. Anong klaseng... Huwag mo na kalagkarin yung anak mo. Ikaw naman ang pinupunteriya Dahil kagagawan mo yan, walang kinalaman ang anak mo, Joe Dad, Ruiz. did you make 200 million? Where is it? Parang sinasabi niya, hindi ako kumita ng 200 million. Siyempre, hindi ka boss kikita ng 200 million. Yung kumpanya mo ang kikita ng 200 million. Okay. Totoo yun. Naniniwala kami, hindi ka kumita ng 200 million. Pero nakinabang ka rin ba doon sa 200 million? Ikaw ang presidente ng kumpanya Tanong, Imposibleng hindi nakinabang. magkano kinita mo? Huwag mo sabihin, Oh. hindi ka kumita dyan. Correct. Kasi presidente ka eh. President Evidently, of the malakas company. ka sa administrasyon. Papanong nakuha ito? Okay, sinasabi nyo, Tapos recently lang mga kababayan 2 months ba? 3? Basta few months before, nailuklok siya dyan sa pwesto. competitive bidding ito. Sige, maniniwala kami. Ipakita noong procedure ng bidding. Open your book! Tingnan natin. Sino-sino pa bang ibang nagbid? Pakita kailan yung bidding. Yun ang hindi sinasagot Competitive bidding, nasaan po? Pakita nyo. Sinasabi mo, ikaw ay sales manager nung ikaw ay nire-represent mo dun sa kontrata. Bakit sabi ng news ni Tambalustos, presidente ka? Meron kang board resolution. Pakita nung board resolution na ikaw Sige, ay ilabas sales mo manager lahat. lang. At bakit sa lahat ng tao, sa lahat ng mga manager doon, manager is mid-level yan Opo. Sales manager ng isang istasyon, nagbebenta yan ng airtime. Alam natin yan at tagal na po natin dito sa larong ito. Nagbebenta yan ng airtime. Opo. Nagsosolicit siya ng ads. Yan po ang trabaho ng sales manager. Pumunta ka sa sales manager natin dito. Hindi ba yan ang trabaho? Bakit sales manager? Kontrata yan for broadcasting. Anong pwesto mo noong time na yon? Pakisagot. Sagot! Ayan. Ano sinasabi mo fake news? Fake news na may kontrata ka sa PCSO. Sabihin na natin before your appointment. Opo, yun. Pwede yun. Ngayon, yan ay subsisting pa ba yung contract na yan? Ibig sabihin, yung kumpanyang pinanggalingan Ongoing pa ba ang contract? mo 1 month before, 2 months before, ay nakipagkontrata sa gobyerno, napunta ka sa gobyerno. Ngayon, ikaw ay miyembro ng gabinete. Yung dating Sama-sama tayong babangag muli. pinanggalingan mong kumpanya bago ka naging miyembro ng gabinete ay may existing contract with the government. Tignan po natin yan. Oo, hindi po fake news yan. Yung facts na yan ay hindi po fake, Mr. Secretary. Okay? Hindi po fake yan. Sabi niya, Kahit saan tayo magpunta, hindi ako ang may-ari ng DJ. sinabi bang ikaw ang may-ari? Sinabing ang kumpanya which is part ka, mayroong kontrata sa gobyerno na 200 million. Digital 8. Wala akong kinitang 200. Korporasyon na yan, mga kababayan Marami ang may-ari niyan. Siguro hindi ikaw ang major shareholder, pero magkano ba ang part mo sa kumpanyang iyan? Meron ba? Wala. Yan ang katanungan. At isa pa, andun ang pangalan mo Ikaw nga ang nag-represent, sabi mo. Million. Ngayon, I'm on the defensive side dahil sa fake news. Fake news, In fact, I am giving credibility. Hindi daw fake news, sabi nito Basyo. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.